Yun, good morning. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol, sa ating pong mga ka-adventure, sa mga ka-journey. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa muli po mga idol, taong gala. At sa araw na ito, eto na, sasagutin na po natin ang lahat ng mga tanungan. Alam niyo po ba mga idol, during the previous reaction video ko po ay ang dami pong mga katanungan. Ano po? Sobrang kadami. May nagsabing, bakit nag-reaction ka sa ka-business? Bakit nagpaalam ka ba sa kanila? Akala ko ba wala ka na? Okay, una po sa lahat, punto por punto. Ang pagre-reaction po naman ay pwede po yun kahit saan. Kahit saan pwede. Kasi po, nakapubliko. As long na nakapublikong video, ano po, ay pwede po bigyan ng reaksyon. Ang pinaka-importante lang doon, ano nga bang klaseng reaksyon ang iyong sasabihin. Now, ito pong nangyari doon sa 40K issue, mga idol. Ang ating pong binibigyan din dito, hindi po yung channel, hindi po yung tao, pero yung issue. Ano nga ba ang naging dulot nitong issue nito? Ano nga ba ang tinatawag na domino effect sa pinakamalalim? Ngayon, dahil nga po sa marami tayong mga followers, kahit papaano dyan po sa ka-business na nakaibigan natin, na marahil ay naghahanap din sila ng kumbaga other side na pananaw. Kung baga sa doktor, second opinion, pagdating sa kaso na yan, marami po ang nagme-message sa akin, ano po ang iyong pananaw, ano po ang masasabi mo sa isyung ito. So again, hindi po tao, hindi po channel, kundi ang ating pong pinag-uusapan ay yung domino effect ng issue na nabitiwan. Ngayon, sasabihin nagmamagaling, hindi po ako nagmamagaling. Maaari nga po, siguro kung mayroon din magbibigay ng other reaction tungkol po sa bagay na yan, ay baka po mas higit pa na magaling ang kanilang sasabihin. Ang sa akin lamang naman is, ginamit ko lang naman po doon yung tinatawag nating malayang pamamahayag. Base po sa ating sariling pananaw at pag-aanalisa sa sitwasyon. Pero hindi po tayo nagmamagaling dahil baka nga po tulad ng sinasabi ko ay mayroon pa pong magaling. Ang tanong nga po, di ba pwede tayong mag-reaction? Pwede po. Pwede tayong mag-reaction dahil ang reaction video o ang pagre-reaction ay isang form, isang pamamaraan ng content dito po sa YouTube. Pinapayagan po yan. Actually, ano nga ba ang klase ng mga reaksyon? Ganito po yun. May dalawang klase ng reaksyon. Una, yung tinatawag na video reaction and then live reaction. Sa video reaction, dalawang klase din yan. Una, yung tinatawag na gagamit ka o kukuha ka ng clippings doon sa video na nais mong re-reactionan and then gagawa ka din yung reaction, pero ito po ay mayroon kaukulang haba lamang and then i-upload mo. Yun po yung video reaction. Pero mayroon din pong reaction na panunuorin mo lang yung video ng ilang beses and then kung ano po yung nakita mo na nais mong ibigay na opinion, gagawa ka po ng content. Karamihan po sa mga gumagawa niyan, isa po sa tinitingnan natin ay ang ating pong idol po ng TV5, si Attorney Mike. Kung matitingnan po ninyo, ganyan ang pamamaraan ng kanyang pagre-reaksyon. Wala po siyang ginagamit ng mga clippings, sinasabi lang po niya ang kanyang pag-aanalisa, ang kanyang pananaw at ang kanyang opinion. Ito po yung ginagamit natin sa ating pagre-reaksyon. Now, ano naman yung live reaction? Ang live reaction ay kumukuha din po sila ng mga clippings doon sa live at pagka doon sa video pagkatapos ay inilalahad nila ito sa live. Kaya lang itong mga live reaction mga idol, mahahaba po ito kasi post and play, nagbibigay siya ng reaction doon sa nangyayari at kaganapan sa video and at the same time nagkakaroon ng interaction sa kanyang mga live comments. So ang nangyayari kung gaano kahaba yung kanyang live video ay ganoon din po kahaba ay yung kanyang reaction. Pero ito po ay mga pinaghalong opinion mula po sa live comments and at the same time mula po sa video clippings. Maliit lang po ang video clippings, maaaring siguro 3 minutes o hindi na po ganoon, puputol-putulin pa yun. Pero ang haba na po yan. Minsan kung kaya niyang gawing 2 oras yung
kanyang live video ay pwede. Kaya lang po, napaka meticuloso ng ganito kasi live talaga yung anyong intervention papunta po sa yung live audience. No? Karamihan sa mga gumagawa nito, hindi na po tayo lalayo. Siyempre, ako po'y nanonood. Si Inday Okray na naman ang ating sample, di po ba? Shoutout nga po pala kay Inday Okray. Yun po yung ginagawa niya. At ngayon po, ang pagkakaalam ko, ay nagbibigay siya ng reaksyon kay Daddy Frankie. So, shoutout nga po pala kay Daddy Frankie at Boss GB. So, siya po ang isa po siya sa nagre-reaksyon doon po sa mga video ni Daddy Frankie. Ngayon, ang tanong, nagpaalam po ba o sa akin naman po yung ginawa nating pag-reaction kailangan ba magpaalam? Tulad yun ang sinasabi ko, balikan natin, no? Kapag nakapubliko ay pwede po. Halimbawa na lang po natin dito, si Bullpoint. Si Bullpoint po mga idol ay may mga reaksyon nyo patungkol sa ka-business. Nagpaalam po ba siya? Hindi. Sorry. Hindi po siya nagpaalam. Pero ang kanyang ginamit na pamamaraan ng reaksyon ay live reaction. Mayroon siyang clippings na ginamit and then pagkatapos kung ano po yung nais niyang bigyan ng reaksyon, ay ganun po, nagbibigay po siya ng opinion. Yun po ang reaksyon. Malayang pamamahayag base po sa ating opinion. Ako dito po sa punto na ito, mga idol, inuulit ko, hindi po tao, kundi issue po ang ating pinag-uusapan. Ang dami pong mga comments, ano po. Pero katulad po, ako nagpahayag ako ng komento. Kayo po nagpahayag po kayo ng inyong mga saloobin sa pamamagitan ng komento at nire-respeto natin yan. Kaya lang, huwag nyo po pipilitin na didiktahan ako na parang bubusalan na tayo. Sasabihin, manahimik ka na lang, ganito na lang. Bakit po? Hindi pwede po sa akin yun. Kasi nga po, reactor ako kahit saan, pwede akong mag-reaction. Kahit anong pagkakataon, ay pwede po akong mag-reaction. Ang pinaka-importante, ang pagkakaiba, ng ginagawa natin noon at ginagawa natin ngayon. Yung pong ginagawa natin noon, ang reaction po natin ay tungkol po sa daloy ng kwento na ginagawa ni ka-business, daloy ng video, ano po yung magagandang mga punto na yung kabuuang kwento. So, ibig sabihin, ang ating pong binibigyan ng reaksyon ay yung pong mga nangyayari sa kwento. Iba po ngayon kasi ang binigyan ko po ng reaksyon ay ang issue na nagdulot ng kaguluhan at kalituhan sa mga followers at maging sa mga taga-subaybay. Yun po yung pinag-usapan natin doon. Anyway, hindi naman po ako basta magre-reaction Pero hindi ko po mapigil ang aking mga kaibigan na nagme-message sa atin. Hindi ko naman po papangalanan sa inyo, pero talagang mayroon tayong mga kaibigan na siguro nung panahon ay naniniwala sila sa ating mga punto de vista. Kaya sa pagkakataong ito, nagsasabi sila na, pwede ka bang magbigay ng reaksyon ng ganito? Oh yes, pwede. Anyway, tingnan ninyo po ang aking reaksyon mula po sa una hanggang sa dulo. May nasabi ba akong masama? Wala akong sinabing masama. Nagiging masama lang po ang isang reaksyon kung patuloy po natin na isasara ang ating isipan at patuloy po natin panindigan na, di ka na dapat dahil wala ka na. Hindi po, dahil hindi po tao ang ating binibigyan ng punto. Hindi po channel ang ating binibigyan ng punto. Ang ating pong binibigyan ng punto, domino effect ng isang issue. Pagpalagay natin, nangyari ang ganito sa ibang bagay. Pwede natin tingnan. Kasi ang daming nangyari, ang daming mga pangyayari na naganap. Din sasabihin, hindi, tapos na ang issue na yan. Sa inyo siguro tapos na yan, pero hanggang gano'n na lang po ba? Nakahang po ba? Wala pang kasagutan? Well, anyway, ito pong panginalawang reaksyon ko, paglilinaw lamang. Doon po sa mga nagtatanong sa akin, tandaan ho natin, sa reaksyon po, kahit saan ay pwede po tayong mag-reaksyon. As long ako, para po safe ako, hindi ako gumagamit ng video. Nanonood ako sa video. Alam nyo po ba na ang pagkukomento sa video ay parte po ng inyong reaksyon? Kung ano po yung saloobin na nakita sa video, kino-comment nyo. That is your reaction. Nag-react ka sa nakita mo. Kaya lang ang pagkakaiba natin, dahil kayo, sinusulat ninyo sa comment section. Ako, dahil may platform ako, sinasabi ko dito sa akin. And siyempre, as a part of my content. Kung manood kayo, salamat. Kung hindi kayo manood, okay lang. Di po ba? Okay lang. Pero ang binibigyan natin ng emphasize dito, binibigyan ko na din at pagpapahalaga, yung mga taong naniniwala sa atin. Tingnan nyo naman po yung comment section. Marami po ang naniwala sa atin.
Marami po ang nagsasabi sa atin. O di po ba? Marami po ang nagbigay ng komento. Ibig sabihin, marami ang nalito. And hopefully sana at the end of the day, ma-analyze ito eh. Kasi ano nga ba yung mensahe natin sa reaksyon na yan? Simple lang naman eh. Ang mensahe natin, maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga content na tulad ng ganitong nangyaring issue. O di po ba? Yun lang naman. Yun lang naman. Kung titingnan nito in a positive way, in a positive side, makakatulong ito actually para sa kanya. Para mas ma-enhance. Pero hindi po tayo nagmamagaling kasi hindi naman humingi ng advice sa akin. Di po ba? Pero kung kung tingnan po ng positibong pananaw, yung pong ating sinabi, maaari pong makatulong. Bakit? Hindi naman mo makikita ng isang vlogger kung ano po ang domino effect ng kanyang sasabihin. Kasi pagka-upload niya, wala pa naman pong reaksyon eh. Ang reaksyon mga ganap, after 30 minutes, after 1 hour, kapag napanood ng video, doon mo makikita yung reaksyon ng tao. At doon mo marirealize kung tama o mali ang nabitiwan mong video. O, di ba? Kasi napag-usapan sa sinasabi nila, sabi na iba, napag-usapan po yun. Pero ang tanong, ang mga manonood ba ay kasama doon sa pag-uusap na yan? Ang mga manonood ba ay naging audience kung ano man ang daloy ng pag-uusap na yan? Iba po eh. Kasi ang binitawan po, ito eh. Yung behind the scene, hindi po nakita yan. Kung ano po ang mga pangyayari doon. Bago ilabas ang video na ito. So sa paglabas ng video, ito po yung naging reaksyon ng tao kasi ang reaksyon ng tao bumabase sa kanilang napapanood sa video. Di po ba? So mga idol, ayun po no, doon po sa mga nagtatanong kung may karapatan ba tayong magreaksyon. Ito po yung content ko eh, nagre-react lang po ako. And actually mga idol hindi po ako basta lang nagre-reaksyon na nakikisaw-saw lang sa mga issue kasi kahit pa paano may trabaho naman po tayo. Kung araw-arawin ko po sana ang reaksyon ng gano'n, di po ba? Kaya lang po mga idol, para po sa akin at para po sa ating mga followers, ginagawa lang po natin kung mayroon ng maigting issue, mayroon ng maigting usapin. At syempre, kung mayroon pong nagre-request para sa atin, nabigyan mo nga ho ng kalinawan ang mga ito. Kahit paano po mga idol, mayroon din po naman tayong mga solid followers mula po sa iba't ibang channel. It's either doon sa pinanggalingan natin, doon sa inalisan natin, mayroon po yan. Mga silent supporter din lang sila na kapag nalilito, humihingi sila ng second opinion. So sana mga idol, naunawaan natin ito. At kung sinasabing sarado na ang isyung ito, then sarado. Pero ang tanong ko lagi, nabigyan ba ng kalunasan, nabigyan ba ng kalinawan, o naging basta sarado lang dahil nakalimutan? Ako po si Taong Gala, mga idol, follow and share. Comment lang po sa comment section kung ano po yung masasabi. Kaparte po kayo ng bidyong ito. At lagi po ako nagbabasa ng yung comment section. Thank you so much po sa lahat ng mga nagpapalo at nanonood at doon po sa mga hindi nag-skip ng ads. Once again mga idol, Taong Gala, sama-sama tayo until the next video. Papagpalang araw po sa ating lahat. Mabuhay kayo.